Nay, nakakapagod press. Ayoko talaga ng PE. Reklamo ni Annette habang pabalik sila ng classroom. Mahina namang tumawa si Nancy. Okay naman ang PE, diba? Nakakakilos tayo at nakakapag-exercise. Huwag ka na magreklamo. Makakabuti naman sa kalusugan mo. Napanguso naman ang kanyang best friend. Palibhasa kasi sporty ka. Ako, eto, tamang bookworm lang. Minsan na minsan mo lang akong mapapalabas ng bahay. Kilala mo naman ako. Hanggat kaya ko, ayoko makipag-interact sa mga tao. Matalas ang tabas ng dila ko. Para iwas offend, hindi na ako masyadong nakikipag-usap. Baka sa halip na magkaroon ako ng kaibigan, magkaroon lang ako ng maraming kaaway. Ikaw lang naman ang matyaga sa akin, Nancy. Nginitian niya na lang ang kanyang kaibigan. Hindi rin alam ni Nancy kung bakit sila nagkasundo. Sobrang magkaiba ng mga hilig nila, pero dahil simula bata pa lang ay magkakilala na, parang normal na lang na parte ng mga buhay nila ang maging mag-best friend. Pagpasok niya sa silid, may napansin siyang kakaiba sa kanyang mesa. Napabuntong hininga na lang si Nancy. Yun na naman ang araw na nakatanggap siya ng isang love letter kasama ang isang bulaklak at isang maliit na kahon ng mga tsokolate. 3 taon na siyang nakakatanggap ng mga ganoon mula sa kanyang secret admirer at walang palya iyon. Oh, may love letter ka na naman pala. Akala ko tumigil na kasi wala kahapon. Sabi pa ni Annette at kumuha pa ng chocolate at kinain iyon. Akin na lang to ah. Alam ko namang hindi ka mahilig sa chocolates. Ibibigay ko sa mga kapatid ko. Okay, sige, sa'yo na lang. Sabi na lang ni Nancy. Saglit tinitigan ni Nancy ang mga yon. Sa totoo lang, bumabalot sa kanya ang kawalan ng interes sa mga natatanggap mula sa kanyang secret admirer. Sa totoo lang, bumabalot sa kanya ang kawalang interes sa mga natatanggap mula sa kanyang secret admirer. Nasanay na siyang makatanggap ng mga liham, bulaklak at tsokolate mula rito. Kahit mga kaklase niyang nakakaalam, hindi rin talaga nagugulat dahil sa araw-araw na pagpapadala sa kanya. Ni minsan, hindi niya nakita ang taong nasa likod ng mga regalong iyon. Nagpapadala sa kanya ang misteryosong lalaki sa nakalipas na 3 taon. Sa tagal ng panahong iyon, ni hindi man lang inihayag sa kanya ang pagkakakilanlan. Sweet, romantic at mukha namang mabait base sa mga salita sa sulat nito. Pero kahit kailan, hindi naman na-develop ang feelings niya sa kanyang secret admirer. Napabuntong hininga siya at inilagay ang sulat sa kanyang bag nang hindi binabasa. Matagal na siyang nakapagdesisyon. Hindi siya interesado sa kung sino man ang taong nagtatago sa mga regalong iyon. Hindi mo ba babasahin, Nancy? Tanong ni Annette, halata sa boses ang kuryosidad. Umiling naman si Nancy. Hindi, pagod na akong basahin ang mga sulat niya. Gano'n naman palagi, nakakasawa rin naman. Ang tagal ng 3 taon. Alam ko namang parang totoo naman ang nararamdaman niya sa akin, pero hanggang pagtatago na lang ba siya? Pakiramdam ko, inaaksaya niya lang ang oras ko at inaaksaya niya rin naman ang oras niya. Sumimangot si Annette at umupo sa tabi ni Nancy. Pero Nancy, nagsusulat siya ng mga ganoong kasweet na salita tungkol sa'yo. Wala ka bang nararamdaman? I mean, halatang 3 taon na siyang in love sa'yo. Nagkibit balikat si Nancy habang kinukuha ang kanyang libro para sa next subject. Kahit in love siya at ganitong effort lang din naman, hindi ko pa rin siya magugustuhan pabalik, Annette. Mas mahalaga sa akin na kung magkakagusto ako, may memories at may pinagsamahan. Pero itong nagkakagusto sa akin, ayaw namang magpakilala. Ayaw niya man lang mag-iwan ng bakas. O kaya, subukan na magkalapit kaming dalawa. Nagpatuloy pa si Nancy. Hindi ko siya kilala, Annette. Pakiramdam ko, hanggang sa mga salita na lang siya. Wala akong nararamdaman kapag binabasa ko ang mga sulat niya. Parang sinusubukan lang niyang kunin ang atensyon ko, pero hindi niya talaga ako sinusubukang kilalanin o kausapin. Okay, sweet at romantic gestures, pero parang wala ring laman ang lahat ng ginagawa niya ngayon dahil hindi nga siya nagpapakita. Napasinghap si Annette. Pero sayang naman, 3 taon din yan. Hindi rin naman biro na magsulat palagi ng love letter at magpadala ng regalo sa'yo, hindi ba? Pagod ang boses ni Nancy bago muling lumingon sa kanyang kaibigan. Actually, hindi na nga talaga siya romantic para sa akin. Lahat ng ginagawa niya, medyo creepy nang dating sa akin, Annette. Parang pinagmamasdan niya ako mula sa malayo. Kasi, bakit alam niyang lahat ng ginagawa ko, pati ang schedules ko? Sino bang hindi matatakot, di ba?
Hindi naman siya bastos, pero hindi lang ako komportable na parang may nanonood sa akin nang hindi ako aware kung sino. Nagtatago siya sa dilim. Ini-stalk ako. Naghihintay lang ng tamang sandali na lalabas at ano. Ano ba talagang plano niya pagkatapos nito? Anong gusto niya? Forever na ba siyang magpapadala sa akin ng mga regalo at letters hanggang sa pagtanda ko? Nung una, siguro romantic pa. Pero habang tumatagal, nakakabagabag at nakakatakot na rin, Annette. Sandaling natahimik si Annette at nanlaki ang mga mata sa pag-aalala. Nancy, hindi ko akalain na ganyan na palang iniisip mo sa secret admirer mo. Baka naman nahihiya lang siya. Alam mo na, natotorpe. Kasi hindi naman siya magtatago sa mga letters na yan kung hindi siya nahihiya sa'yo, hindi ba? Marahil, natatakot siyang makipag-usap sa'yo. Kaya dinadaan niya na lang sa pamamagitan ng love letters. I mean, nabasa ko na rin kasi ang ilan sa mga sulat niya sa'yo at sa paraan ng mga ginagamit na salita. Masasabi kong totoo talagang feelings niya para sa'yo. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Nancy. Hindi pa rin kumbinsido sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Ay, ewan ko. Hindi ko alam. Gulong-gulo ako sa ginagawa niya. Sana nung unang beses pa lang na nagpadala siya sa akin ng bulaklak at ng mga letters, dapat alam niya na kung paano sundan yon. Dapat hindi na siya torpe dahil may lakas na siya ng loob na gawin sa akin to. Kung totoo talagang feelings niya para sa akin, dapat may level up na yung efforts niya, di ba? Nagsisimula na kong isipin na laro lang sa kanyang lahat. Inilagay ni Annette ang kamay sa braso ni Nancy. Naiintindihan kong nararamdaman mo, pero baka nag-overthink ka lang. Grabe naman kasi sa stalker. Baka naghihintay siya na mapansin mo siya. Baka naghihintay lang siya ng sign. Paano kung natatakot lang siya na hindi mo siya magugustuhan pabalik kapag nagpakilala na siya? Nagpakawala muli ng malalim na buntong hininga si Nancy. Hindi ko alam, Annette. Bahala na siya sa buhay niya. Basta wala na akong pakialam. Paano kung bigla siyang magpakilala? Mapanukso pang tanong ni Annette. Napairap na lang si Nancy. Tama na. Huwag na nating pag-usapan ng hindi ko naman kilala. Hindi pa rin naman nawawala ang pagkabalisa sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung magiging handa na ba siyang makilala ang taong matagal nang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Umaasa lang siya na balang araw, makukuha niya ang mga sagot na kinakailangan niya. Naglalakad si Nancy patungo sa gusali kung saan naroon ang kanyang silid nang makarinig siya ng malalakas na boses na sinundan ng tawanan at tunog ng mga yabag na tumatakbo. Tumingin siya sa unahan at nakita niya ang isang grupo ng mga estudyante na nakapalibot sa isang lalaki. Mukhang may binubuli na naman ang mga ito. Presidential Student Council siya sa school nila, kaya alam niya na ang mga ganoong kaso. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya patungo sa grupo. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Natigilan ang mga estudyante at saglit na napalingon sa kanyang presensya. Muli siyang humakbang pasulong. Kung ano-ano na namang kalokohan ng mga ginagawa niyo, gusto niyo bang dalhin ko kayo sa disciplinary office lahat? Sa loob pa talaga kayo ng school? Bago pa siya makalapit, nagtakbuhan ng mga ito. Napailing na lang siya at tumawa. Kung makatakbo ang mga ito, para namang hindi niya mamumukhaan. Siya na lang ang mismong nag-report para maipatawag ang mga ito. Napatingin siya sa lalaking pinagtitripan kanina. Maingat na lumapit sa binata si Nancy. Hey, okay ka lang? Anong ginawa sa'yo ng mga yon? Tumingala ito sa kanya. Mukhang nagulat sa bigla ang atensyon na ibinigay niya. Maputla ang mukha nito at baka sa mga mata ang pagkalito. Magulo ang buhok at may mga dumi sa uniforme na parang kinaladkad sa lupa. Napansin ni Nancy ang student ID na nakasabit sa leeg nito at mabilis niyang nasilip ang pangalan ng binata. Binigyan ni Nancy ng isang maliit na ngiti si Roger. Sinusubukang magbigay ng kapanatagan. Roger, tama? Halika na. Sumama ka sa akin para i-report natin sila sa disciplinary office. Hindi tama na ganyan kanila tratuhin. Tumingin si Roger sa lupa at umiiling-iling. Ayos lang ako. Hindi na kailangan. Nagtaas ng kilay si Nancy. Bakit naman? Actually, kung marereport mo sila, matatapos ang problema mo. Mas maganda nang may tumulong sa'yo. Mahalaga na magsalita ka para kung may mangyari ulit na ganito, may iwasan na agad o baka hindi na rin mauulit. Tumingin si Roger sa kanya. Halatang hindi komportable pero mukhang nagagalak sa kanyang ginawa para rito. Maraming salamat sa pagtatanggol sa akin.
Pero hindi na kailangan makarating sa disciplinary office. Okay naman ako. Tumango si Nancy ngunit hindi pa rin siya umaalis. Sige, kung yan ang gusto mo. Napangiwi siya nang makita ang dumi sa uniform nito. Walang pagdadalawang isip na tinanggal niya ang mga dumi roon. Ang dumi mo, tulungan kitang maglinis nitong damit mo. May extra polo ka ba? Kung wala, ihihiram kita ng t-shirt sa mga kakilala ko. Hindi naman agad ito nakasagot. Mukhang nabigla si Roger na parabang hindi nito lubos na naiintindihan kung bakit niya yun ginagawa para rito. Napaatras ito ng isang hakbang at nanlalaki ang mga mata. Bakit mo ko tinutulungan? Marahang tumawa si Nancy. Ha? Bakit hindi? Parang ang dami struggle sa araw mo ngayon. Ang pinakasimpleng magagawa ko lang para makatulong ay ang tulungan kang linisin ang damit mo. Hindi ka ba napapangitan sa akin? Mahinang tanong ni Roger. Natigilan siya at tinitigan ng binata. Mahaba ang baba nito. Pantay ang mga ngipin pero masyadong malaki kaya ang pangit na rin tingnan. Marami rin itong pimple sa muka. Hindi rin matangos ang ilong at wala rin masyadong espesyal sa mga mata ni Roger. Ayaw niyang sabihin na pangit ito dahil alam niya namang nakaka-offend iyon. Wala rin naman kasing kaso sa kanya kung gwapo o pangit ang nasa harap niya. Nangangailangan ito ng tulong kaya tinulungan niya. Isa pa, president siya ng student council. Hanggat kaya niya, gusto niyang maging fair sa bawat estudyante roon. Ipinagpatuloy niyang pagtatanggal ng dumi habang nagsasalita. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita hinuhusgahan, Roger. Gusto ko lang naman na tulungan ka. Kumurap-kurap si Roger at hindi pa rin matanggal ang tingin sa kanya. Mabait ka talaga sa lahat, no? Natigilan si Nancy at tinitigan ito sa mga mata. Wala naman kasing rason para hindi ako maging mabait sa kanila. Siguro kapag masamang ugali, sasamaan ko rin sila ng ugali. Kung ano lang ang binibigay nila sa akin, yun lang din ang ibabalik ko, Roger. Saka lahat naman ng tao, nararapat na respetuhin, hindi ba? Walang sino man ang karapat-dapat na mabuli. Kung kailangan mo ng kausap o kung abalahin ka na naman ng mga yon, sabihin mo lang sa akin, ha? Kapag hindi pa talaga sila tumigil, talagang ire-report ko sila sa disciplinary office. Responsibilidad ko rin naman kasi yon bilang president ng student council. Natahimik sandali si Roger. Mukhang pinoproseso ang mga salita niya. Okay, salamat ulit, Nancy. Magiliw nang umiti si Nancy. You're welcome, pero kailangan ko nang umalis ngayon. May klase pa kasi ako. Mag-ingat ka palagi. Umalis na siya roon. Hangad niyang hindi na maulit na muling mapagtripan si Roger. Ayaw niya talaga ng may mga estudyanteng inaapi. Gayunpaman, ang pasasalamat ni Roger mukhang hindi pa natatapos. Hi Nancy. Nauutal na sabi ni Roger. Parang mas kinakabahan pa ito sa huling pagkakataon na nakita niya ito. Nagulat naman si Nancy. Ikaw pala, Roger. Anong ginagawa mo rito? Tumikim ang binata. Gusto ko lang magpasalamat sa ginawa mo kahapon. Maggiliw nang umiti si Nancy na medyo natigilan sa mahiyaing kilos nito. Nagpasalamat ka na sa akin kahapon kaya okay na yon. Hindi mo na ako kailangang pasalamatan ulit, Roger. Huminga ng malalim si Roger. Gusto sana kitang ilibre ng lunch. Way ko na rin para makabawi sa'yo. Kung okay lang sa'yo, Nancy. Tumigil sandali si Nancy at napatingin kay Annette na nasa loob ng classroom. Oh, ang sweet mo naman. Pero kasama ko ng best friend ko mamaya. Okay lang ba na kasama natin siya? Nagplano na kasi kami ng lunch together. Nauna na yon bago mo pa ako ayain. Medyo namula mukha ni Roger ngunit mabilis itong tumango. Oo naman. Basta makasabay lang kitang mag-lunch. Hindi rin naman ako hihingi ng sobrang oras mo dahil alam ko namang busy ka. Napangiti muli si Nancy. Mabuti naman. Sige, tara na. Sabay silang tatlo na naglakad papunta sa kantin. Napataas ang kilay ni Annette na abala sa pakikipag-usap kay Nancy nang mapansin niyang naglalakad si Roger sa tabi nila. So, sino to? Bulong ni Annette sa kanya. Napasulyap si Nancy kay Annette at saka kay Roger na medyo nauuna na sa paglalakad sa kanila. Roger ang pangalan niya. Siya ang binubuli kahapon. Yung kinikwento ko sa'yo na nakita ko, hindi ba? Tinulungan ko siya. Medyo nahihiya lang siya pero gusto niya akong pasalamatan. Kaya nandito na tayo. Huwag kang mag-alala. Kasama ka naman sa libre niya.
Muling nagtaas ng kilay si Annette sabay tingin kay Roger na nauuna na sa kanila sa paglalakad habang nakatingin kung ano ang o-orderin sa kantin. Parang ang pangit niya, Pres. Hindi kaaya-ayang tingnan. Nanlaki naman agad ang mga mata ni Nancy at tinakpan ang bibig ng kanyang kaibigan. Natatakot na marinig pa yun ni Roger. Annette, huwag mong husgahan ng mga tao ng ganyan. Hindi tama na husgahan ng isang tao base sa kanilang itsura. Mabait na tao si Roger at hindi siya karapat-dapat na tawagin ng ganyan. Tigilan mo yan ha. Officer ka pa man din ng student council. Napabuntong hininga si Annette. Sorry, kilala mo naman ako. Hindi ko talaga mapigilan ang bibig ko. Ang hirap naman kasing hindi pansinin. Totoo lang naman ang sinabi ko. Pero hindi mo kailangang i-point out. Umiling si Nancy ngunit nagpakawala ng maliit na buntong hininga. Ikaw talaga, hindi mo siya kilala, Annette. Tigilan mo na yan. Ang mahalaga, mabait naman siya. Lumingon sa kanila si Roger kaya agad siyang umiti. Punta na kayo sa table. Ako nang mag-order ng mga pagkain natin. Tumango naman si Nancy. Sige. Pumunta na sila sa lamesa. Pinanood lang ni Nancy kung paano mag-order ang binata. Pagbalik nito sa mesa, may dala na itong tray na puno ng pagkain. May pangalawa pang tray, kaya medyo nahiya na siya. Kasama pa talaga sa nilibre nito ang best friend niyang nanglait dito. Heto na. Nakangiting sambit ni Roger. Kumain kayo pareho kapag may gusto pa kayo. Sabihin niyo sa akin ha. Umiling naman agad si Nancy. Hindi, sobrang dami na nito. Baka hindi na natin maubos 3. Mahina namang tumawa si Annette. Nancy, halos lahat ng na-order niya mga paborito mo, hindi ba? Tumingala siya kay Roger at nanlalaki ang mga mata. Teka, paano mo nalaman? Ang galing nga. Alam mo bang paborito kong lahat ng to? Saglit na natigilan si Roger at pagkatapos, nagpakawalan ng kinakabahang tawa. Nag-order lang ako ng mga sa tingin ko magugustuhan yung dalawa. Tumawa ng mahina si Nancy. Ang galing naman ng instinct mo. Salamat, Roger. Pagkatapos ng araw na yon, bahagya siyang naging malapit kay Roger. Gayunpaman, hindi rin naman nagtagal. Bigla na lang umalis sa school si Roger nang walang paalam. Wala itong masyadong kaibigan kaya wala ding nakakaalam kung saan ito nagpunta. At sa mga lumipas na taon, naging bahagi lang si Roger na simpleng estranghero na dumaan sa kanyang buhay. Mabilis na lumipas ang panahon, naging kolehiyo, nagkaroon ng sariling trabaho at ngayon, ready na siyang mag-settle down. Yun nga lang, wala pa rin siyang boyfriend. Sa'yo ko ihahagis ang bouquet ko ha. Natatawang sabi ni Annette. Napabuntong hininga na lang si Nancy. Ibabato mo sa akin, wala naman akong boyfriend. Ayoko, uuwi na lang ako. Tumawa naman ang kanyang kaibigan. Baliw ka ba? Mag-best friend tayo. Hindi mo pwedeng basta nalang iwan ang wedding reception ng best friend mo, no? Sama ka na sa after party. Saka excuse me, single naman talagang kailangan doon. Single na single ka at ready to mingle. Malay mo, dito mo na mahanap ang forever mo. Maraming pinsan ng asawa ko. Marami ring single. Isa na lang sa mga yun ang landiin mo para naman mas may malapit pa rin tayong connection. Natawa na lang si Nancy. Hindi naman siya naghahanap pero hindi niya maitatangging naghihintay siya ng lalaking mapapalapit sa kanya at mamahalin siya. Kaya para matahimik na rin si Annette na makulit, nakisama na siya sa ibang bridesmaid. Friend, galingan mo sumalo ha? Nakangiting sabi sa kanya ni Annette. Dapat, ikaw na ang sunod na ikasal. Nanlaki naman ang mga mata niya. Nahihiya siya sa pinagagagawa ng best friend niya roon. Mabuti sana kung hindi nila kilala ang mga bisita. Kaso, dahil nga kaibigan niya si Annette, kilalang kilala din siya. Nang ihagis ni Annette ang bouquet, napalakas ang hagis nito. Nagtawanan ang mga bisita nang mapunta yon sa isang binata na nakaupo sa unahang lamesa. Okay, hindi raw po uulit. Ibinigay na po ng groom ang garter sa kanya. Anunsyo ng natatawang host. Ibibigay na lang daw po ni Philip na pinsan ng groom ang bouquet sa gusto niya rito sa ating mga nagagandahang bridesmaids. Napailing na lang si Nancy. Kaya ayaw niyang dumalo sa mga ganong klaseng gathering. Medyo nakikita niya yon bilang corny na gawain. Maya-maya lumapit na si Philip. Isa-isa silang tiningnan ng binata. Lumagpas ang tingin nito sa kanya, kaya hindi niya inaasahan na siya ang mapipili.
Pero nagulat na lang siya nang sa kanya iabot ni Philip ang bouquet. "Siyang gusto ko," sabi ni Philip sa microphone, kaya nagtilian ang mga bisita. Natatawa na lang niyang tinanggap iyon. Nang tiningnan niya ang binata, mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Hindi niya alam na yun na palang simula ng makulay na buhay pag-ibig para sa kanila. "Eto na, Nancy. Bawal kang ma-reject dito. Pangarap mo na tong company na to," sabi ni Nancy sa sarili habang tinitingala ang building ng company na matagal niya nang inaasam na maging workplace. Ang kanyang puso ay tumibok sa pag-asa. May job interview siya para sa araw na yon. Nagsikap siyang maging CPA pero pangarap niyang magtrabaho sa kumpanyang iyon dahil nandoon ang mga magagaling na accountant. Gusto niyang matuto pa. Gusto niyang patunayan ang kanyang sarili sa career na pinili niya. Huminga ng malalim si Nancy at pumasok sa loob. Nakarating siya sa tahimik na lobby. "Good morning. For a job interview." Isang matamis na ngiti ang sinalubong ng receptionist at iniabot ang isang badge. "Sa third floor po. Dun po ang interview." "Thank you," sagot ni Nancy bago magpatuloy sa loob. Pinindot niya ang button para sa elevator. Inayos niya pa ang kanyang blouse at huminga ng malalim. "Kaya mo to, Nancy," paalala niya sa sarili. Bumukas ang pinto ng elevator at pumasok siya sa loob. Narating niya ang ikatlong palapag at habang palapit ay nanginginig na ang kanyang mga kamay. Ang sahig ay malinis, maliwanag, makintab at sumisigaw ng professionalism. Eksakto ang itsura nito kung paano niya naisip ang itsura ng mga opisina ng isang top-tier company. Habang naglalakad sa pasilyo, nakita niyang waiting area at tumingin sa paligid. May ilan pang mga nag-a-apply din. Umupo si Nancy. Sinusubukan niyang pakalmahin ang mga kamay na nanginginig na. Kinakabahan siya ngunit determinado pa rin. Biglang isang tinig na nakilala niya ang umalingaw-ngaw. "Nancy?" Mabilis siyang lumingon at parang tumalo ng puso niya nang makita ito. "Philip, ikaw pala." Dahan-dahan siyang napatayo. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Philip sa lugar na iyon. Hindi niya ito nakita simula noong kasal ni Annette ilang buwan na ang nakakaraan. Nagsama rin sila isang beses para sa isang date dahil sila ang nanalo sa wedding raffle ng mag-asawa. Nagpalitan sila ng mga numero at nakipag-ugnayan pero mas madalas na casual lang ang usapan. Parehong may mga career, kaya hindi rin naman masyadong nag-uusap. Ngunit ang pagkakita niya kay Philip doon sa gusaling iyon, labis na nagpabigla sa kanya. Ngumiti si Philip, halatang nagulat din na makita siya roon. "Wow, dito ka pala mag-a-apply ng trabaho. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito, Nancy." Hindi napigilan ni Nancy ang ngumiti pabalik. "Ikaw rin, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Grabe naman coincidence to. Hindi ko na malaya na dito ka pala nagtatrabaho." Tumango naman ang binata. "Oo, dito. Dito nga ako nagtatrabaho." "Nandito talaga ako para sa isang interview," sabi ni Nancy at medyo nanginginig ang boses. "Para sa posisyon sa accounting department?" Humalakak si Philip. "Wow, sure ako matatanggap ka. Kaya mo yan." Hindi niya maiwasang makaramdam ng ginhawa nang makita si Philip. Ngayon, may pamilyar na mukha sa kanya sa loob ng gusaling iyon, bahagyang kumalma ang buong sistema ni Nancy. "Salamat talaga," sabi ni Nancy, higit pa sa sarili kaysa kay Philip. "Dream company ko kasi talaga to. Matagal ko nang gustong trabaho na to." Tumango naman si Philip habang titig na titig sa kanya. "Magaling ka. Sigurado akong magtatrabaho ka dito sa dream company mo." Bahagyang kumaan ang pakiramdam ni Nancy matapos marinig ang mga sinabi ng binata. Maya-may umalis na rin naman si Philip. Umupo na lang siyang muli sa waiting area. Nang time niya na, kinakabahan siyang pumasok. Magsisimula na sana ang interview pero may isang babaeng pumasok at sinabihan ang mga panelist. "Para lang malaman ng lahat," sabi ng isang panelist, "kasama sa panel ngayon ang president ng company. Isa siya sa mga magtatanong sa inyo." Kumalabog ang dibdib ni Nancy sa anunsyo. Hindi siya makapaniwala na kasama pa ang presidente. Alam niyang magiging mahalagang interview pero kinakabahan pa rin siya, lalo na at may executive na kasama sa mga panel. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Huminga muli ng malalim upang subukang patatagin ang kanyang sarili. "Mr. Ocampo," bati ng isang panel. Pagmulat niya, nakita niya si Philip kaya halos mahulog na siya sa kanyang upuan. "Philip?"
Seryoso lang si Philip at saglit na napatingin sa kanya. Bahagyang lumiwanag ang mukha nito pero muling naging seryoso at tiningnan pa ang ibang mga aplikante. Let's continue. Malalim ang boses na sabi ni Philip at muling napasulyap sa kanya. Binigyan siya ni Philip ng isang maliit at nakakapanatag ng ngiti. Ngunit sa parehong pagkakataon, bumalik ang nerbiyos ni Nancy. Mabilis siyang umiwas ng tingin, pinipilit ang sarili na mag-focus sa interview. Yun na ang pagkakataon niya. Wala ng oras para magpanik pa dahil lang sa pagkabigla niya. Huminga ng malalim at pinilit ni Nancy na umupo ng medyo tuwid. Inayos niya ang kanyang postura. Nang matapos ang interview at makalabas na siya, sakalang nakahinga ng maluwag si Nancy. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sinagot ang lahat ng mga tanong. Hiling niya lang na sana'y matanggap siya. Excuse me, ikaw po ba si Nancy Cañete? Tanong ng isang babae sa kanya sa magiliw na tono. Tumango si Nancy na medyo nalilito. Oo, ako yon. Bakit? Ako po si Clara, secretary po ako ni Sir Philip. Gusto niya raw po kayong makausap. Sabi ni Clara na may matamis na ngiti. Bumilis ang tibok ng puso ni Nancy. Gusto akong makausap ni Philip? Gusto akong makausap ng presidente? Tumango naman ito. Yes po ma'am. Napalunok si Nancy at bumalik na naman ang kaba. Siyempre, kilala niya si Philip, pinsan ng asawa ni Annette. Isang taong nakasama niya ng ilang kasiyahan at kadate sa bakasyon ilang buwan ang nakalipas. Ngunit iba sa pagkakataong iyon dahil nalaman niyang isa ito sa mga big boss niya. Napansin ni Clara ang pag-aalinlangan niya kaya iginiya na siya kaagad. Nasa opisina lang po siya ma'am. Please, sundan mo na lang po. Dumating sila sa isang modernong opisina na may malalaking bintana na tinatanaw ang lungsod. Bahagyang nakaawang ang pinto at nakita ni Nancy si Philip na nakaupo sa likod ng mesa. Salamat Clara. Pwede mo na kaming iwan. Sabi ni Philip, mahinahon ngunit pala kaibigan ng boses. Please, pumasok ka Nancy. Umupo ka na. Sabi ni Philip na iminuwestra ang upuan sa tapat ng mesa. Bumigat ang mga paa ni Nancy nang umusog siya sa pagkakaupo, ngunit pinilit niyang umupo. Kanina lang ay naging bahagi ito ng mga panel sa interview at ngayon, inimbitahan siya nitong makipag-usap sa opisina. Kumusta? Kinakabahan ka pa rin? Tanong ni Philip habang nakasandal sa upuan. Napalunok si Nancy. Honestly, hindi po ako sigurado sir. Medyo overwhelming, lalo na po na kasama ka doon bilang bahagi ng panel, sir. Sir? Humalakak si Philip at may amyos. Sir? Humalakak si Philip at may amusement sa mga mata. Akala ko ba magkaibigan tayo? Magkaibigan naman po, sir. Lakas loob niyang tiningnan ang binata. Pero sir, bakit niyo po ba ako pinatawag dito? Baka may ibang isipin ng mga nakasabay ko sa interview. Nakita pa po nila ako nakausap kita kanina. Baka isipin po nila na may backer ako at malakas po ang kapit ko sa president. Tumawa naman ang binata. Malakas naman talaga ang kapit mo sa akin. Disappointed siyang tumingin sa binata. Pero sir, hindi ko po kailangan ng kahit na anong background or influence. Kung tatanggapin niyo po ako, dahil po iniisip niyo na magkaibigan po tayo, reject ko po ang trabaho na sakali pong ibibigay niyo sa akin. Napailing naman si Philip at namamangha siyang tiningnan. Pero magandang ginawa mo. Hindi lang din naman ako ang panel doon. Maraming na-impress sa'yo. Hindi lang ako Nancy. Bahagyang nag-init ang mga pisngi ni Nancy. Thank you for the compliment, sir. Medyo kinakabahan po ako dahil kayo po palang president ng company na to. Napahalakak ng mahina si Philip at umiiling-iling. Please, wag kang mag-opo sa akin. Parang ginagawa mo kung sobrang tanda. Wag mo rin akong isipin bilang president ng company. Ako pa rin to. Si Philip, ang lalaking nagbigay sa'yo ng bouquet. Sige, hahayaan kitang tawagin akong sir. Pero kapag nasa formal setting lang tayo, at kapag tayong dalawa lang, pwede mo akong tawaging Philip. Hindi mo kailangang kabahan kapag nandito ako. Gusto kitang palaging maging komportable. Napansin ni Philip na naiilang pa rin siya. Nancy, isa lang akong normal na lalaki. Huwag mong isipin na boss mo ako kapag tayong dalawa lang. Sa katunayan, hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon dahil masyado akong busy. Pero, gusto mo bang sundan ang naging first date nating dalawa? Gusto pa sana kitang higit na mas makilala. Bumilis ang tibok ng puso ni Nancy.
Hindi niya inaasahan yon mula sa binata. Maraming beses niyang iniisip ang araw na una silang nag-date na dalawa. Pero ayaw niyang mag-first move dahil ayaw niyang makaabala. At iniisip niya na baka makaabala pa siya kung siyang mag-aaya. Kaya hindi niya inaasahan na iniisip din ni Philip ang tungkol sa date na masundan pa. Gusto mo pa bang masundan ang first date natin, Nancy? Tanong muli ni Philip at punong-puno ng sinseridad ang boses. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tila nangangapan ng mga tamang salita para sagutin ang binata. Hindi ko alam. I mean, siguradong interesado ako pero... Bahagyang yumuko si Philip at nanlambot ang ekspresyon. Kinakabahan ka ba talaga pagdating sa akin? Please, wag mong isipin na magiging boss mo ako sa kumpanyang to. Hindi naman ako nangangagat. Natawa na lang si Nancy. Bahagyang nawala ang kaba na kanyang nararamdaman. Hindi ko naman iniisip yon. Honestly, Nancy, gusto kita. Dagdag pa ni Philip at seryosong nakatingin sa kanya. Gusto ko ang personality mo. Gusto ko talagang makilala ka pa. Pagbibigyan mo ba ako? Natahimik sandali si Nancy at pinoproseso ang mga salita ng binata. Gusto niya si Philip simula pa nung unang date nila pero hindi niya inaasahan yon na magiging future boss niya ito. Hindi siya interesado kay Philip dahil sa posisyon o sa kayamanan. Nagustuhan niyang binata dahil mabait, nakakatawa at madaling pakisamahan. Sige, kilalanin pa natin ang isa't isa. Nakangiting sabi niya rito. Gusto din kita, Philip, at gusto kong makita kung saan mapupunta tong ginagawa natin. Lumiwanag ang mukha ni Philip. Napangiti muli si Nancy. Pareho silang natawa, nananabik sa pwede pang dalhin ng tadhana sa kanila. At mukhang kahit anong mangyaring maganda sa pagitan nila ni Philip, maluwag na lang tatanggapin ni Nancy. Nasundan pa nga ang kanilang mga date. Sa trabaho, nakakahanap pa rin si Philip ng pagkakataon na makausap siya o kaya'y makita siya. Hanggang sa nagkalinawan na sila na manliligaw na ang binata sa kanya. Hindi na naman pinatagal ni Nancy. Sinagot niya na rin naman ito. Pagkatapos ng 2 taon, nagpakasal na rin sila ni Philip. Wala naman kasi siyang maipipintas sa binata. Mabait ito at palaging maunawain. Noong nasa relasyon sila, may mga hindi sila pagkakaunawaan pero palagi rin naman nilang naaayos. Para kay Nancy, swerte na siya sa asawa niyang si Philip. Ilan ang gusto mong anak? Nakangiting tanong ni Philip sa kanya habang hinahaplos ang kanyang buhok. Napangiti naman siya. Siguro 3, basta panganay ang lalaki pero may kuya. Sa 2, bahala na kung anong gender. Tumawa naman ang asawa niya. Kaya ba natin makabuo agad ng lalaki? Paano kapag naging babae ka agad? Tiningnan niya ang kanyang asawa. Ay di babae, wala rin naman tayong magagawa. Hindi ko naman siya pwedeng ibalik sa tiyan ko at sasabihin ko na, Nak, balik ka muna sa tiyan ng mami ha. Lalaki ka kasi dapat. Maging fetus ka ulit, backwards ka muna. Mas lumakas ang tawa ni Philip. Napaka-pilosopo mo. Basta gusto ko rin ng mga anak. Pero syempre, kung hanggang saan lang ang kaya mo, ikaw pa rin naman kasi ang magdadala. Muli siyang yumakap sa kanyang asawa. Simula nang maging asawa niya ito, alam niyang inaalagaan at minamahal siya ng maayos. Panatag siya dahil payapa ang buhay na ibinigay nito sa kanya. Subalit magbabago ang lahat sa pagdating ng isang tao na magiging mitya sa magandang pagsasama nilang mag-asawa. Talaga? May bagong girlfriend ang papa? Tanong ni Nancy sa kanyang asawa habang inaayos niya ang necktie nito. Tumango naman si Philip. Oo, actually, mapapangasawa niya na love. First love niya si Tita Amanda. Matagal na rin naman na wala si Mama kaya okay lang sa akin magpakasal siya. Makakasama natin sila dito sa bahay. Kumunot ang noo ni Nancy. Sila? May kasama pa si Tita Amanda? Tumango naman ang kanyang asawa. Oo, anak ni Tita Amanda. Aircraft mechanic. Pero nasa bakasyon yata since ang gusto ni Daddy tumulong sa company. Kapag nagustuhan niyang magtrabaho sa company, magsasuggest na lang kami na doon na lang muna siya magtrabaho. After all, magiging parte na rin naman siya ng pamilya. Ituturing ko rin naman na kapatid ang magiging stepbrother ko. Napangiti naman siya at marahang tinapik ang pisngi ni Philip. Ang bait-bait mo talaga palagi, love. Tumawa naman ang asawa niya. Okay na rin naman kasi na magkaroon ng kapatid. Ilang taon din kaming dalawa lang ni Papa ang magkasama.
May mga kamag-anak pero abala din naman sa mga ginagawa nila. Kaya maganda na rin na mag-asawa ulit si Papa kahit medyo matanda na. At least, humahabol pa rin at may kasama siya sa pagtanda. Bonus na lang na maging kapatid ko si Roger. Actually, love, kasing edad mo nga siya. Tumango naman si Nancy. Pamilyar sa kanyang pangalang Roger. Hindi na lang matandaan kung saan niya narinig. Gayunpaman, kung sino man ang bagong papasok sa pamilya ni Philip, maluwag niya ring tatanggapin ang mga ito. Bahagi na siya ng pamilya, kaya kasama na siya sa pag-welcome sa mga ito. Wala pa ba si Philip? Tanong ng kanyang father-in-law na si Edgardo. Umiling naman si Nancy. Medyo late daw po siya, Papa. Naipit po siya ng traffic pero sure naman po na ilang minuto lang yon. Napabuntong hininga na lang ang kanyang biyanan. Ang tigas talaga ng ulo. Alam niyo naman na ngayon dadating sina Amanda at Roger. Sana mas maaga siyang umalis sa office kanina. Hindi na lang nagsalita si Nancy. Ang asawa niya na lang na si Philip ang nagtatrabaho. Pinatigil na rin naman siya ng kanyang asawa dahil nai-stress lang siya sa workplace niya. Isa pa, hindi niya naman masyadong kailangan magtrabaho dahil magandang estado na ng mga buhay nila. Kaya nga nag-focus muna sila sa pagbuo ng pamilya. Kung magiging pareho silang busy ni Philip, baka mahirapan silang makabuo. Mayami ay napangiti si Edgardo nang may pumasok ng sasakyan. Nandiyan na sila. Bumaba sa isang sasakyan ng ginang na magandang tingnan. Magandang manamit at parang mukha pa rin bata sa kabila ng katandaan. At the age of 48, talagang maganda pa rin si Amanda. Amanda, mabuti at nakarating na kayo. Bulalas ni Edgardo na parang nabuhay ang dugo. Napalingon siya kay Roger. Mabilis na nagtagpo ang kanilang mga paningin. Namangha naman siya sa kagwapuhan nito. Alam niyang may asawa na siya pero hindi rin naman nga kasi talaga maikakaila ang kagwapuhan nito. Maganda pa ang pangangatawan at maganda ang tindig. Mukhang bad boy looking, lalo na sa suot na simpleng pantalon na t-shirt. Pero angat na angat ang kagwapuhan ni Roger. Roger, nandito ka na rin. Nakangiting sabi ng ama ni Philip at niyakap ang binata. Tumawa naman ang binata sa kabila ng mga mata nito na punong-puno ng misteryo at mga sikreto. Good evening, Tito Edgardo. Humalakak naman ang ama ni Philip. Magandang gabi rin, iho. At nang bumaling sa kanya sina Roger at Amanda, binigyan niya ng mainit na pagtanggap ang mga ito. Nakipagbeso siya kay Amanda habang inabot naman niya ang kamay kay Roger. Yun nga lang, tumaas ang mga kilay ng binata habang nakatingin sa kanya. Hindi man lang inabalang makipagkamay sa kanya, kaya ibinaba niya na lang iyon. Masaya po ako na makilala kayo. Bumaling na lang si Nancy kay Amanda. Halina po kayo sa loob, nakahanda na rin po ang mga pagkain. Nauna na sina Amanda at Edgardo na maglakad. Abala ang mga ito sa pag-uusap. Susunod na sana siya nang biglang tinawag ni Roger ang kanyang pangalan. Nancy? Malalim ang boses na sabi ng binata. Marahan naman siyang humarap dito. Hindi na nagulat na alam ng binata ang kanyang pangalan. Bakit? Namulsa ito at mas humakbang papalapit. Masaya rin ako na makilala ka. Bahagya siyang napangiti. Halika na sa loob. Nagulat na lang siya nang biglang makipagbeso sa kanya si Roger. Hindi alam kung guni-guni niya ba ang paghalik nito sa buhok niya o hindi. Nang tumingin naman siya sa binata, mukhang wala namang mali siya kaya hinayaan niya na lang. Halika na sa loob, magsisimula na rin ang dinner and don't worry, parating na rin naman ang asawa ko. Asawa? Ulit pa nito na sabi sa kanya. Bakit wala siya rito? Palagi kanyang iniiwan? Kumunot naman ang noon ni Nancy. Ha? Hindi naman. Dahil lang kasi talaga sa work. Minsan, ako ang bumibisita sa opisina niya kaya kahit busy, may time pa rin. Tumango-tango lang ang binata. Habang tinitingnan niya si Roger, hindi niya alam kung bakit parang hindi siya komportable. Pinapakita niya na lang na hindi siya apektado. Hindi niya kasi maintindihan. Iniisip niya na lang, hindi pa sila gaanong magkakilala ni Roger. Kaya marahil ay naninibago pa siya sa magiging stepbrother ng asawa niya. Ilang minutong lumipas at nakita niyang pumasok na rin naman ang sasakyan ng asawa niya. Napatingin naman siya at nilingon agad si Roger. Nandyan ang asawa ko. Mabilis na tumakbo si Nancy sa asawa niyang si Philip. Napangiti siya nang salubungin siya nito ng yakap at halik. Inakbayan siya nito at naglakad papunta sa bungad ng pintuan. Ikaw si Roger kung ganun, tanong ni Philip at inabot ang kamay nito.
Ako si Philip. It's nice to finally meet you. Tinanggap naman ni Roger ang kamay ng asawa niya. Masaya rin akong makilala ka. Hindi nakaligtas kay Nancy ang saglit na pagsulyap ni Roger sa kamay ni Philip na nasa balikat niya. Biglang umigting ang panga nito at tila tumalim ang ekspresyon. Pero hindi alam ni Nancy kung namamalikmata lang siya. Sa muli niya kasing pagkurap, hindi niya na nakita ang emosyong iyon. Tanging nakangiting mukha na lang ni Roger ang kanyang nakita at mukhang kasundong-kasundo nito ang asawa niya. Pinagsawalang bahala na lang yun ni Nancy. Sa mga lumipas na araw, okay naman ang tahanan nila. Mukha rin namang magkakasundo ang mga ito. Mabait si Amanda at maging si Roger. Kahit na may nararamdaman siyang pagkailang sa binata, hindi niya na lang yun pinapansin. Wala naman kasi itong ginagawang masama, kaya dapat tanggalin ni Nancy ang pakiramdam na iyon. Bakit hindi ka pa nag-aasawa, Roger? Tanong ng asawa ni Nancy. Nasa may garden sila ng araw na yon. Tumambay lang dahil rest day at wala naman masyadong ginagawa. Tulog na ang kanyang biyanan at ang mapapangasawa nito. Sila na lang talaga ang gising mag-asawa at pati na rin si Roger. Umiinom ng beer ang mga ito, kaya siya ang nagpresentang kumuha. Nang matapos naman, umupo na siya sa tabi ni Philip. Napansin agad ni Philip na hindi maayos ang kanyang balabal. Dapat yung makapalang sinuot mo. Baka magkasipon ka. Napangiti naman siya. Okay lang, mabilis naman akong gumaling kapag nagkakasipon, love. Natigil lang sila sa pagtititigan ng kanyang asawa nang marinig nila ang mahinang halakak ni Roger. Ang sweet nyo sa isa't isa, no? Parang puno ng saya at lambing kasi bago pa kayong kasal. Pero kapag nagtagal, magbabago rin yan. Bahagyan naman kumunot ang noo ni Nancy. Yun ang isa sa napapansin niya sa binata. Masyado itong negatibo sa mga bagay-bagay na nakikita. Lalo na pagdating sa kanilang buhay mag-asawa. Tila ba hindi mapigilan ni Roger ang bibig na magbigay ng opinyon ukol sa pagsasama nila. Kaya bahagya siyang naiinis roon. Gayunpaman, ayaw niya nang gawing big deal kung anuman ang napapansin niya. Anak ito ng mapapangasawa ng kanyang biyanan. Hindi niya gustong magdulot ng kahit na anong misunderstanding. Lalo na at nalalapit na ang kasal ni na Edgardo at Amanda. Ngumiti naman ang asawa niya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Hindi yan. Sure ako na kung ano kami sa simula, ganoon pa rin kami ni Nancy hanggang dulo. Hindi magbabago ang sweetness at lambing ko sa kanya, Roger. Napahlakak naman si Nancy. Mas lalo naman ako, kahit yata tumanda at magkaroon ng kulubot na balat o kaya magkaroon ng puting buhok, hindi ako titigil sa paglalambing sa asawa ko. Siguro kapag tumagal, lilipas yung excitement, pero dahil mag-asawa na kami, araw-araw pa rin naming pipiliin ang isa't isa. I love you. Malambing na bulong sa kanya ni Philip. Walang pakialam kahit nasa tabi pa nila si Roger. Maya-maya'y uminom ng beer ang mga ito, kung ano-ano pang pinag-uusapan ng dalawa. Samantalang siya, napapahikab na dahil sa antok. Ayaw niya rin kasing mauna sa kwarto nila. Gusto niyang sabay na silang pumunta ni Philip doon. Dapat mag-asawa ka na. Kasi nasa marrying age ka na rin naman. Komento ng asawa niya sa future stepbrother nito. Hindi ko pa naiisip mag-asawa. Kasi wala pang babaeng gusto kong pakasalan. Sagot ni Roger na saglit na sumulyap sa kanya bago muling lumingon kay Philip. Sa totoo lang, gusto kong makatuluyan ng first love ko. Mabilis namang nag-react ang kanyang asawa. Mabilis namang nag-react si Philip. Oh, talaga? First love? So ibig sabihin, naghihintay ka lang? Gaano na katagal ang first love na yan? Lumagok muna ng beer si Roger bago sumagot. Since high school. Kaso ilang taon ko na siyang hindi nakakausap. Baka nga hindi niya na rin ako naaalala dahil sa tagal at sa mga maraming pagbabago sa akin. Mukhang naging interesado ang asawa ni Nancy sa kwento ng binata. Na kahit din si Nancy, naeenggan yung makinig. Muli pang nagtanong si Philip. So, you mean wala kayong communication since then? Grabe naman yun kung siya pa rin ang mahal mo hanggang ngayon. Paano kung may iba na? Ngumisi naman si Roger. Wala akong pakialam. Aagawin ko pa rin. Tumawa naman si Philip at tinapik-tapik ang balikat ni Roger. Ibang klase ka pala. Lover boy na intense at handang mang-agaw. Mukhang katatawanan at biruan lang yon para sa mga lalaki. Pero para kay Nancy, hindi iyon magandang tingnan.
Maangas pakinggan na parang pinaglalaban mo ang pagmamahal mo sa kanya. Pero in reality, mahirap yun at maraming masasaktan. Hindi mo na dapat gawin. Kung may iba ng first love mo, huwag mo nalang agawin. Maghanap ka na lang ng iba para mas payapa ang buhay mo. Natawa na lang ang asawa niyang medyo tipsy na at inakbayan pa siya. Sorry, naninermo ng asawa ko. Matama naman siyang tiningnan ni Roger. Tatahimik bang buhay niya kung ako ang magiging mahal niya? Paano kung mapaibig ko siya? Paano ako? Paano naman siya? Kung mamahalin niya ako, kung madadala siya sa mga pang-aakit ko, hindi ko na siya hahayaang manatili pa sa lalaking pinangakuan niya ng relasyon. Napailing na lang si Nancy at nadidismaya sa binata. Alam mo, hindi mo ipinaglalaban ang pag-ibig mo doon. Ang tawag dyan, panggugulo. Kung alam mong may karelasyon ng taong mahal mo, dapat dumistansya ka. Kung mahal mong isang tao, kung saan siya masaya, dapat yun ang pinipili mo kahit mas masakit sa'yo. Mapakla namang tumawa si Roger, halatang hindi matanggap ang kanyang mga sinabi. Ikaw, kapag nagmahal ba ng ibang asawa mo, magpaparaya ka ba't hahayaan mo siyang maging masaya? Nanlaki naman ang mga mata ni Philip. Bakit ako nadamay dyan? Asawa ko na kaya siya. At hindi na ako maghahanap ng iba. Hindi na rin ako magmamahal ng iba pang babae bukod sa asawa ko. Ano ba naman yan, Roger? Mag-isip ka naman ng ibang example. Pinisil ni Philip ang baywang niya. Pinatong niya naman ang kamay sa hita nito. Siguro, natutuliro na ganoon ang ginawang example ni Roger. Alam niya namang hindi yun magagawa ng kanyang asawa. Napailing naman si Nancy. Huwag mo kaming ikumpara sa'yo. Iba ang relasyon namin ni Philip. Kasal na kami at kami na ang nangako sa isa't isa. Mapakla namang tumawa si Roger at muling humigop ng beer. Basta magkaiba tayo. Kung anong gusto kong gawin, gagawin ko. Isa pa, sisiguraduhin ko na siya rin ang mismong aayaw sa lalaking kasama niya ngayon. At sa huli, hindi na kailangan magsakripisyo dahil sa akin naman siya sasaya. Umiwas na lang siya ng tingin kay Roger. Mukhang ang magiging stepbrother ng asawa niya ang klase ng tao na hindi tumatanggap ng opinyon ng iba. Mukhang hindi rin nare-recognize ang pagkakamali na ginagawa nito. Gayunpaman, hindi na lang siya mangingialam. Buhay naman yun ni Roger at wala naman siyang kinalaman. Lumipas ang mga buwan, kinasal na nga sina Edgardo at Amanda. Naging ganap na silang pamilya. Pero dahil tila biglaan din naman ang lahat, may mga sikreto talagang hindi pa nila nalalaman. Talaga po? Ampun niyo lang po si Roger? Tanong ni Nancy at hindi makapaniwala. Tumango naman ang ginang habang naghihiwa ng mga gulay. Oo, Nancy, inampun ko siya noong bata. Anak siya ng dati kong yaya. Pumanaw siya kaya ako na lang ang tumayong mama niya. Wala naman talaga akong unang asawa. Nagkaroon ng boyfriend pero hindi naman nagpakasal. Kaya si Edgardo lang ang pinakasalan ko. Gusto niya pang magtanong. Marami talagang bumabagabag sa kanya simula nang dumating si Roger sa bahay na iyon. Hindi niya makapa ang ugaling nito. Hindi niya alam kung paano ito pakikitunguhan. Si Nancy pa naman ang klase ng tao na dumedepende ang ugali sa kaharap na tao. Napakagatlabi si Nancy. Ganun po ba talagang ugali ni Roger? Sandali namang natigilan si Amanda bago lumingon sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Inaaway ka ba? May hindi ba pinakitang maganda sa inyong anak ko? Kaagad namang umiling si Nancy. Hindi naman po sa ganun, tita. Medyo ang weird lang po ng mga pananaw niya. Parang laging negative po ang lumalabas sa bibig niya. Para pong laging may kontra sa bawat sinasabi ng ibang tao sa kanya. Yun talaga ang unang-una niyang napansin kay Roger. Kapag nag-uusap sila, para bang marami itong tinatago. Maraming tinatago na mga salita na kahit si Nancy, hindi na talaga lubos na maunawaan. Napabuntong hininga ang kanyang tita Amanda. Pagpasensyahan mo na sana si Roger kung may mga ugali siyang pinapakita na mahirap intindihin ng iba. Mabait naman siya, malambing at may respeto sa iba. Yun nga lang, marami rin kasi talagang trauma noong bata pa. Palagi siyang binubuli. Kaya kapag may mga bagay na ginagawa, sinusuportahan at iniintindi na lang namin. Bahagyang nahiya si Nancy. Nagsisisi na inopen niya pa ang usapin na iyon. Sorry po. Binigyan naman siya ng nakakapanatag ng ngiti ng ginang. Ayos lang. Mas mabuti pang malaman din ninyo.
Gusto ko rin kasing maintindihan ninyo si Roger. Napabuntong hininga na lang siya bago tumango. Pipilitin niya na lang intindihin si Roger. Baka masyado lang siyang pinangungunahan ng kanyang pagkailang. Pagkakamali rin na inopen niya pa sa nanay ni Roger ang mga concern niya dahil hindi niya naman dapat ginagawang big deal. Pero paano niya gagawin yon kung marami talaga siyang napapansin sa binata? Halika na love, kumain na muna tayo. Gutom na rin naman ako. Isama na rin natin si Roger. Saad ng asawa niya habang itinataas ang mga manggas ng long sleeves nito. Tumayo naman si Nancy at kinuha ang kanyang bag. Naiilang man, tumango na rin siya. Hindi niya naman pwedeng sabihin sa kanyang asawa na ayaw niya. Mukha naman siyang bastos doon kapag ginawa niya iyon. Maya-maya'y pumasok na sa opisina si Roger. Mabilis na dumapo ang tingin ng binata sa kanya. Tara na. Tumango naman ang asawa niya at hinawakan ng kanyang kamay. Oo, gutom na tong si Nancy. Kanina pa naghihintay na matapos ako. Mabilis namang napatingin sa kanya si Roger. Talaga? Gutom ka na? Marahan na lang siyang tumango. Pagkalabas ng building, sumakay na sila ni Philip sa sasakyan nila. Samantala, sumakay naman si Roger sa sarili nitong sasakyan. Susunod na lang sa kanila ang binata. Pagkarating sa restaurant, mas lalong naramdaman ni Nancy ang gutom. Tiningnan niyang menu at hinanap agad ang kanyang paboritong putahe. Lumingon sa kanya si Philip. Anong order mo? Yung favorite mo? Tumango naman siya. Oo, love, yun sa akin. Pero bago pa masabi ni Philip sa waiter ang gusto niya, si Roger nang nagsalita. Nagulat siya nang sabihin ito ang order niya. Bahagyan namang natawa si Philip. Ganon din ang order mo? Sumulyap muli sa kanya si Roger bago sagutin si Philip. Order ni Nancy, di ba? Feel ko magugustuhan niya. Paborito mo ang kare-kare, hindi ba? Umawang ang bibig ni Nancy. Paano mo nalaman? Matagal ko nang alam. Simpleng sagot ni Roger at muling dinugtungan. Nalaman ko lang kay Mama. Hindi na muling sumagot pa si Nancy. Nagpatuloy naman sa pagsasabi ng order sa Philip at tila walang naintindihan sa tensyon na nararamdaman ni Nancy sa pagitan nila ni Roger. Hanggang sa dumating ang mga order nila, hindi na mapakali ang kanyang sistema. Hindi na alam kung bakit palagi niyang nararamdaman yon kapag nasa paligid si Roger. Huli niyang naramdaman yon nang magkaroon siya ng secret admirer noong nasa high school. Yun na naman ang pakiramdam, parang may nagmamasid sa kanya. Na parang may nagtatago na naman sa dilim, inaalam ang lahat tungkol sa kanya. At hindi na nagugustuhan ni Nancy na ibinibigay ni Roger ang pakiramdam na yun sa kanya. Sinabi mo ba na hindi ka komportable sa stepbrother ng asawa mo? Tanong ni Annette sa kanya. Marahan naman siyang tumango. Oo, hindi ko naman mabanggit sa asawa ko. Masyado siyang busy at baka iba pang isipin niya kapag sa akin ang galing. Sa araw na yon, pumunta siya sa bahay ng kaibigan niyang si Annette. Hindi niya na kasi mapigilan na hindi sabihin dito. Parang mababaliw na siya kung wala siyang mapagkukwentuhan. Baka naman masyado ka lang praning friend. Hindi ka lang siguro sanay sa presensya nila sa bahay ninyo. Sabi pa ng kanyang kaibigan. Pero marahang umiling si Nancy. Hindi to pagiging praning lang. Simula nang dumating sila, pakiramdam ko, palagi na lang bantay ang kilos ko. At ang mga klase ng titig at sulyap na binibigay sa akin ni Roger, sobrang hindi talaga ako komportable. Pakiramdam ko, may gustong sabihin ng mga mata niya. Parang ang dami-dami niyang itinatago. Napabuntong hininga naman ang kanyang kaibigan. Mas maganda siguro kung humiling ka sa asawa mo na magbakasyon muna. Yung ikaw lang, parang masyado kang maraming iniisip. Baka stress lang yan. Kasi paano kung talagang napapraning ka lang? Baka mapag-isipan mo pa ng masama ang stepbrother mo na wala namang matinong dahilan. Kaya sabihin mo sa asawa mo, magbabakasyon ka muna. Kailangan mo rin naman ng me time sa sarili mo. Maiintindihan niya naman yon. Huminga siya ng malalim bago marahang tumango. Baka tama nga ang kaibigan niya. Baka nga stress lang siya kaya kung ano-ano ang iniisip niya. Maya-maya'y umuwi na rin naman si Nancy. Bahagya siyang nagulat nang makita niya si Roger na nakahubad sa may garden. Mukhang may inaayos ito na kung ano. Napatingin ito sa kanya at nginitian siya. Tipid na lang siyang umiti para magmukhang kaswal. Dumiretso na lang siya papasok ng bahay. Hindi niya talaga gusto na nasa paligid si Roger. Katulad ng sinabi ni Annette, nagpaalam nga siya sa kanyang asawa ng bakasyon.
Dahil maunawain si Philip, pumayag na rin naman ito. Naiintindihan din kasi nito ang pagkukulang dahil laging abala sa kumpanya. Kaya kahit anong hilingin niya, pinagbibigyan agad. Nag-out of the country muna siya, namasyal kung saan-saan at nag-take ng pictures para ma-send kay Philip. Habang nagtitingin ng mga picture at video, mabilis siyang napahinto sa isang video. Zoom out ni Nancy iyon at napasinghap siya ng mamukhaan ang isang lalaki. Roger, ano ginagawa mo rito? Kunot na kunot ang kanyang noo. Tiningnan niya pa lahat ng pictures at bawat lugar na puntahan ni Nancy, nandoon ang binata. Mabilis na bumaha ang halo-halong emosyon sa kanyang dibdib. Nagsimula na siyang mangamba. Nagbabakasyon siya para klaruhin ang kanyang isip dahil sa mga naiisip niya tungkol kay Roger. Tapos ngayon, nandun din palang binata sa bansang yon at mukhang malapit lang sa kanya. Kahit alam niyang madaling araw na sa Pilipinas, tinawagan niya pa rin ang kanyang asawa. Kailangan niyang makumpirmang isang bagay. Sinagot na rin naman agad ni Philip ang tawag niya. Love, bakit? Napatawag ka? May problema ba dyan sa vacation mo? Tanong ng kanyang asawa. Napakagatlabi si Nancy. Hindi alam kung paano itatanong sa asawa ang nakita niyang pictures. Itatanong ko lang sana kung nandyan ba si Roger? Ha? Wala rito. Sagot ni Philip. Nasa ibang bansa rin for vacation. Pero hindi naman sinabi kung saan. Bakit? Nakita kayo dyan? Umiling naman si Nancy at muling tiningnan ang larawan sa iPad. Hindi, pero mukhang dito rin siya nagbakasyon. Ang mga place pa na pinuntahan ko, nandoon din siya sa mga pictures. Puro stolen shots nga ang kuha ko. Sa kabila ng takot na nararamdaman ni Nancy, nakuha pang mahinang humalakhak ni Philip. Oh, nandyan din pala siya. Baka hindi niya rin alam na dyan ka nagbakasyon. Hayaan mo na lang. Gusto rin yata nun mapag-isa. Narinig ko kasi binasta daw ng first love niya. Gusto raw muna mag-unwind. Pinatay muna ni Nancy ang kanyang iPad. Sobrang dami niya talagang iniisip. Hindi siya mapakali. Gusto niyang isipin na baka coincidence lang talaga. Pero hindi niya alam kung bakit sobrang lakas ng kutob niya. Tuwing nasa paligid si Roger, parang palaging may hindi magandang mangyayari. Nang gabing iyon, pinilit niya na lang makatulog. Kapag inisip niya pa yun ang inisip, mas lalo lang siyang mababalisa. Nandoon si Nancy para magbakasyon. Umalis muna siya saglit para makalimutan ang mga nagpapastress sa kanya. Kaya kakalimutan niya muna si Roger na kasama ng mga bumabagabag sa kanyang isipan. Subalit kinaumagahan, nagulat siya nang makita ang binata sa breakfast buffet. Hindi na masyadong nag-isip pa si Nancy. Pinuntahan niya ang stepbrother ng asawa niya at kinumpronta ito. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Nanghahamon agad na tanong ni Nancy. Nagbakasyon ako na ako lang, pero kahit saan ako magpunta nandun ka. At akala mo hindi ko malalaman? At ngayon, pati hotel na tinuturuyan natin pareho rin? Ang hirap paniwala ang coincidence lang din dahil parang nananadya ka na. Umawang naman ang bibig ni Roger at tiningnan mabuti ang mukha niya. Wala akong ginagawa, Nancy. Nandito lang din ako para magbakasyon. Pero ayaw na talagang maniwala ni Nancy. Patong-patong na lahat ng kanyang nararamdaman. Nang makita niya si Roger nung umagang iyon, pakiramdam niya lahat ng sinabi nito puro na lang kasinungalingan. Nancy, huminahon ka. Sinubukan siyang hawakan ni Roger pero umatras naman siya kaagad. Huwag mo akong hawakan. Ano ba talagang gusto mo? Parang kahit saan ako magpunta nandun ka. Iniisip ko na baka napapraning lang ako. Pero tama talagang hinala ko. Parang may masama kang binabalak at ang nakaka-frustrate, hindi ko alam kung ano yon. Bulyaw niya rito habang habol ang kanyang hininga. Namungay ang mga mata ni Roger. Please, huwag kang sumigaw, Nancy. Mali ka nang iniisip. Maya-maya may biglang lumapit kay Roger na isang babae at masamang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinisigawan ng boyfriend ko? Sinaway naman agad ito ni Roger. Sheila, wag. Asawa siya ng stepbrother ko. May misunderstanding lang kami. Hindi! Naiinis na sabi ng dalaga. Narinig ko, mukhang assuming ang babaeng to na may gusto ka sa kanya at stalker ka. Mukhang nananaginip ng gising ah. Bahagyang napaatras si Nancy. Tiningnan niyang dalawa sa harap niya. Parang gusto niya nalang lumubog sa lupa. Kung ano-anong mga pinagsasasabi niya. Malapit na siyang maluha.
Gusto niya nang umiyak, hindi dahil sa mga nararamdaman niya, kundi dahil siya rin mismo ang nagpahiya sa kanyang sarili. Nagpadalos-dalos si Nancy at masyadong tamang hinala. Sheila, sinabi ko ng tama na hindi ba? Huwag mong awayin si Nancy. Mariing sabi ni Roger sa girlfriend nito. Pero nagpatuloy pa rin si Sheila. Hindi, ang assuming. May asawa niya pala. Iniisip na parang gusto mo siya. Sumugod-sugod pa rito. Excuse me lang Nagbakasyon kami rito ng boyfriend ko para magsaya. Hindi para sundan ka. The nerve na sabihing stalker ang boyfriend ko? Ang delusional mo naman pala. Sinabi na ngang tama na, Sheila. Hindi na nakapagpigil pa si Roger. Mabilis nitong hila ang girlfriend na halos makalagkad na. Bago pa pumatak ang mga luha ni Nancy, tumakbo na siya papunta sa elevator. Nang makarating sa kwarto, hindi niya na napigilan ang mga luha. Nababalisa lang siya para sa wala. Wala na siyang mukhang maihaharap sa stepbrother ng asawa niya. Inaway pa ni Nancy at sinabihan ng kung ano-ano. Hindi na siya namasyal ng araw na yon. Nanatili na lang muna siya sa kanyang hotel room. Naiinis pa rin siya sa mga nagawa niya. Sa halip na mawala ang stress, mas lalo pa siyang na-stress. Maya-maya biglang may kumatok sa pinto. Mabilis naman siyang tumayo at nagulat siya nang makita si Roger doon. Hi, hindi ka lumabas maghapon? Okay ka lang ba? Nalaman kong hotel room mo kasi nakita kita kahapon na pumasok rito. Hindi ka ba kakain? Tanong ni Roger sa kanya. Umiling naman si Nancy. Wala akong gana. Napalunok si Roger at mataman siyang tiningnan. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi agad siya nakasagot. Gusto niya rin namang makausap ang binata. May kasalanan siya kaya kailangan niyang mag-sorry. Sige, mag-usap tayo. Libre na rin kita ng dinner Pero, kasama mo ba ang girlfriend mo? Kung oo, kahit bukas na lang tayo mag-usap. Sure ako na galit sa akin ng girlfriend mo. Nahihiyang sabi ni Nancy. Umuwi na si Sheila. Okay lang, halika na, kumain na tayo. Maghanap tayo ng place na pwedeng kainan. Inusig agad siya ng kanyang konsensya. Umuwi ng girlfriend mo? Sorry, kasalanan ko ba? Humalakak naman ang binata. Hindi, wala kang kasalanan. Umuwi siya dahil emergency. Nag-away kami pero okay lang naman. Fling naman kasi kami. Landian lang. Alam kong hindi magtatagal. Napabuntong hininga na lang si Nancy. Kahit ganoon ang pananaw ng binata sa relasyon, nakokonsensya pa rin siya. Sigurado namang siya ang dahilan kung bakit may nasira siyang moment ng mga ito. Nagbabakasyon din ang dalawa pero dinaman niya lang sa kapraningan niya sina Roger at Sheila. Marahang tumango si Nancy. Sige, kumain na tayo. Ililibre kita Pangbawi ko na rin sa kasalanan ko. Sorry talaga. Sana hindi na rin makarating sa asawa ko ang nangyari. Sobrang nakakahiya ang ginawa ko at nahihiya akong malaman ni Philip yon. Sobra lang talagang sama ng tingin ko sa'yo at nahusgahan pa kita. Ngiti-ngiti naman si Roger. Makakabawi ka lang kung tayo na lang ang magkasama sa bakasyon na to. Pwede ba yon? Tumango naman siya kaagad. Sige okay lang. Ako ang dahilan kaya wala kang kasama ngayon. Kaya kung may hindi ka pa napupuntahan na gusto mong puntahan, sasamahan na lang kita. Mabuti na lang at nagkaayos na sila ni Roger. Papanatagi na lang niya ang kanyang sarili. Siya ang may kasalanan kaya kailangan niyang makabawi dito. At nang makasama niya ang binata, napagtanto ni Nancy na hindi naman mahirap pakisamahan si Roger. Talagang napangunahan lang siya ng first impression niya rito. Simula din ng araw na yon, bahagya silang naging malapit ni Roger. Naging komportable siya rito. Hindi na rin siya naiilang. Subalit kung kailan maayos na sila ng binata, saka naman darating ang isang problema sa kanila ni Philip. Love, bakit ang tahimik mo? Tanong ni Nancy habang nakayakap siya sa kanyang asawa. Ha? Parang wala naman sa sarili na sagot ni Philip. Bumangon siya mula sa kama at tiningnan ang asawa niya. Bakas ang lungkot sa mga mata nito na hindi niya alam kung para saan. Pagdating pa lang nito simula kanina, napansin niya na ang pananahimik ni Philip. Parang wala ito sa sarili at tila hindi makapag-isip ng tama. Okay ka lang ba? May problema ba, love? Nag-aalala niyang tanong kay Philip. Marahang tumingin sa kanyang asawa niya. Wala, love. Pagod lang talaga ako ngayon. Matama niyang tiningnan si Philip. Alam niyang bahagya itong nape-pressure dahil sa kumpanya. Simula kasi nang mag-asawa si Edgardo,
Hindi na rin ito masyadong nakikialam sa kumpanya. Kaya lahat ng trabaho naiiwan sa kanyang asawa. Marahan niyang niyakap si Philip. Sana pala sumama ka sa bakasyon ko. Alam kong busy ka sa trabaho, pero sana maghanap ka ng time para magpahinga. Ayokong magkakasakit ka. Inayos ni Philip ang kanyang paghiga at niyakap siya ng bahagyang mahigpit. I'm sorry, hindi kita mabigyan ng pamilya. Mahina naman siyang tumawa. Okay lang, iniisip mo ba dahil busy ka? Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman ako atat na magkaroon ng anak. May perfect timing para sa lahat, love. Sandaling namayani ang katahimikan. Di naman niya na lang ang malakas na tibok ng puso ng kanyang asawa. Napapanatag talaga siya kapag nasa tabi niya si Philip. Paano kung hindi tayo magkaroon ng anak? Okay lang ba sa'yo? Bigla namang tanong ng kanyang asawa. Nabigla siya sa tanong nito kaya hindi agad siya nakasagot. Bakit? Ayaw mo na bang magkaroon ng anak? Hindi naman sa ganun. Pero paano kung tayong dalawa lang? Magiging masaya ka pa rin ba kahit tayo lang? Tanong pa ni Philip. Sandali siya nag-isip bago muling sumagot. Kung hindi tayo magkakaroon ng anak, okay lang naman sa akin. Masaya naman ako kahit tayong dalawa lang. Saka imposible naman kasi ang iniisip mo. Magkakaroon tayo ng anak. Magiging mommy ako at magiging daddy ka rin. Busy ka lang talaga, saka hindi na rin naman kita pinipilit kapag pagod na pagod ka galing sa work mo. Kung gawin naman natin yon, hindi rin akma sa days na pwede akong mabuntis. Hindi na sumagot pa ang asawa niya. Mahigpit na lang siyang niyakap ni Philip. Mahina siyang tumawa. Hindi naman siya nagmamadali. Nag-e-enjoy pa si Nancy sa buhay nilang dalawa. At kapag nagkaroon na sila ng anak, sa bata na nila ibubuhos lahat ng oras at atensyon. Bye, love. Mag-ingat ka, ah. Nakangiting sabi ni Nancy at niyakap ang kanyang asawa. Ngumiti naman si Philip at pinatakan siya ng halik sa mga labi. Bye. Tumawag ka na lang sa akin kapag may kailangan ka. Tumango naman si Nancy. Tinanaw niya itong umalis bago bumalik sa loob ng bahay. Nang makita niya si Roger, nginitian niya na lang ito. Good morning. Bati sa kanya ni Roger. Binalik niya rin naman ang pagbati rito. Good morning din. Kumain ka na? Kung hindi pa kumain ka na, may almusal na ron. Late ka nang nagising. Tumawa naman ang binata. Sige, kakain na ako. Have a nice day. Tumango naman siya at bumalik na sa silid nila ni Philip. Habang inaayos ang kama, natigilan siya nang makita ang cellphone ng asawa niya. Napabuntong hininga na lang si Nancy. Ano ba naman itong sa Philip? Nakalimutan niya pang cellphone niya. Ngunit natigilan siya nang biglang mabuhay iyon dahil sa isang message alert. Parang gumuho ang mundo niya nang makita ang message ng isang babae. Nagpapasalamat sa asawa niya para sa nagdaang gabi at pagtagal pa sa hotel room. Sinong babae to? May babae siya? Nanginginig ang mga kamay niya habang tinitingnan ang mga past conversations ng mga ito. At base pa lang sa mga nababasa niya, mukhang matagal nang may relasyon ang mga ito. Suminghap si Nancy habang tumutulo ang mga luha. Hindi niya kailanman naisip na magagawa siyang lokohin ng kanyang asawa. Maya-maya nakatanggap pa siya ng malanding text mula sa babae ni Philip. Sinasabi nito na i-check ang panty nito sa sasakyan. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Nanginginig na siya sa galit. 3 ang sasakyan ng asawa niya, kaya naman mabilis siyang lumabas at tiningnan ang bawat sasakyan. Nang makapasok siya sa isa, nakita niya sa baba sa harap ng front seat ang isang pulang panty. Habol ni Nancy ang kanyang hininga. Gigil na siya sa sobrang galit. Mga walang hiya kayo? Paano niyo nagawa sa akin to? Mabilis niyang kinuhanan ng larawan ang nakakadiring panty na yon. Nang makabalik siya sa kwarto, nag-reply siya sa babae ni Philip. Makikipagkita siya rito. Pinaglaruan siya ng mga ito, kaya paglalaroan niya rin ang babae ng asawa niya. Hindi siya papayag na hindi siya makaganti. Kaya nang nag-reply itong makikipagkita, mabilis siyang nagbihis. Nang matapos, dire-diretso na agad siya sa kanyang sasakyan. Pero bago pa siya makasakay, may bigla na agad humila sa kanyang braso. Nancy, bakit nagmamadali ka? Saan ka pupunta? Bakit namumugto ang mga mata mo? Anong problema? Tanong ni Roger sa kanya. Umiling si Nancy. Roger, mamaya na lang. Please, may kailangan akong puntahan.
Aalis ako. Tumabi ka dyan. Pero mas lalo siyang hinarangan ni Roger at tinignan siya ng mabuti. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi kung saan ka pupunta. Namumugto ang mga mata mo. Emosyonal ka at parang hindi ka mapakali. Kung hahayaan kita, baka may mangyari pa sa'yo. Kaya please din, sabihin mo sa akin ang problema mo. Kung aalis ka, hindi kita hahayaang umalis mag-isa. May babae si Philip. May ibang babae siya. Naluluha na siya habang inaamin niya iyon. Kaya umalis ka dyan at haharapin ko kung sino ang walang hiyang babae ng asawa ko. Umigting ang panga ni Roger at bigla na lang siyang hinila sa front seat. Sige, harapin mo pero sasama ako. Hindi ka pwedeng magmaneho ng ganyan ang sitwasyon mo. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Natulala na lang si Nancy. Namalaya niya na lang na pinagmamaneho na siya ni Roger papunta sa sinabi niyang meeting place. Naghintay siya roon. Nasa malayo lang si Roger, parang lawin na nakatingin sa kanya. Pero lumipas ang 1 oras, 2, hanggang sa naging 5, hindi na sumipot ang kabit ni Philip. Wala nang ibang ginawa si Nancy kundi ang sumuko. Napailing si Roger nang sumakay siya muli sa sasakyan. Iuwi na kita. Kailangan mo nang magpahinga. Umiling siya at naluhan na naman. Ayokong umuwi. Galit na galit pa rin ako. Dalhin mo ako sa bar. Ayokong umuwi. Ayokong makitang walang hiya kong asawa. Ayaw pa sana ni Roger na dalhin siya sa bar. Pero wala na rin naman itong ginawa. Nang mapunta sa bar, wala siyang ibang ginawa kundi ang maglasing ng maglasing. May tama na siya pero kaya niya pa namang maglakad at mag-isip ng tama. Gusto na siyang iuwi ni Roger pero ayaw niya pang umuwi. Dadalhin kita sa hotel. Oo na, hindi na kita iuwi. Sabi ni Roger at bigla na lang siyang binuhat. Naiinip na siguro ang binata na pasuray-suray siyang maglakad. Habang nasa hotel room, inalalayan siya ni Roger sa mga kailangan niya. Kaya lang, nang magpapahinga na si Nancy, umiyak na naman siya kaya hindi siya maiwan-iwan ni Roger. Ang walang hiya nilang lahat. Paano nilang nagawa sa akin to? Wala akong ibang ginawa kundi ang maging mabuting asawa sa kanya. Tapos may kabit pala siya? Punong-puno ng hinanakit na sabi ni Nancy. Lumuhod sa gilid ng kama si Roger at marahang pinunasan ang mga luha niya. Kalimutan mo na lang siya. Hindi mo deserve ang katulad niya. Tiningnan niya ang binata. Madilim na ang silid at tanging maliit na ilaw lang ang nakabukas. Nagulat siya nang biglang lumapat ang mga labi ni Roger sa kanya. Humiwalay ito at hinaplos ang kanyang mga labi. Niloko ka, hindi ba? Namamaos na sambit ni Roger habang nakatitig sa mga labi niya bago sa mga mata. Kung ganun, lokohin mo rin siya. Maglokohan na lang kayo. Gamitin mo ako, Nancy. Kung nasasaktan ka sa ginawa niya, saktan mo rin siya. Nang muling lumapat ang mga labi ni Roger sa kanya, ni wala man lang pagtutol kay Nancy. Sa halip, gumanti nga siya at naiwan sa mainit na sandali at nagpadala na siya sa tukso. Alam ni Nancy na pagsisisihan niya yon, subalit sobra siyang nasaktan. Punong-puno ng galit ang kanyang puso dahil sa ginawa sa kanya ni Philip. Gusto niyang maging pata sila, kaya katulad nito, gagawa lang siya ng pagtataksil na ito lang naman ang nagsimula. Nang mahimasmasan kinaumagahan, dahan-dahan siyang bumangon sa kama. Napapikit siya at sinuklay ang buhok gamit ang mga daliri. Ang hubad niyang katawan na natatakpan lang ng kumot ay patunay na nagkasala na siya kay Philip. Hindi siya ganong klase ng babae. Pero dahil sa galit at frustration na hindi niya man lang naibuhos sa kabit ni Philip, iba ang naging outlet sa kanya. Nancy, humiga ka pa. Sinubukan pa siyang pahigain muli ni Roger, pero umiling na siya. Uuwi na ako, baka hinahanap na ako ni Philip. Seryoso niyang sabi. Mabilis namang nainis si Roger. Uuwi ka pa? Niloko ka na nga, uuwi ka pa? Sumama ka na lang sa akin, Nancy. Magpakalayo-layo tayo. May nangyari na sa atin. Akin ka na ngayon. Seryoso siyang tumingin sa binata. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ko pag-aari. Ang nangyari sa atin kagabi, pagkakamali lang yon. Tumigil ka, mag-ayos ka na dahil ako, uuwi na ako. Hindi na tumaulit. Kahit ng babae ang asawa ko, patatawarin ko siya. At itong nangyari sa atin, kakalimutan natin pareho. Kailangan natin kalimutan para sa ikabubuti ng lahat. Mapaklang tumawa si Roger. Hindi mo makakalimutan ang nangyari sa atin. Kahit nagsisisi ka ngayon,
Huli na. May nangyari na't hindi mo na maibabalik yun. At alam mong gagawin ko? Aagawin kita sa asawa mo. Hindi ako papayag na hindi ka sa akin babagsak. Malakas niya itong sinampal. Baliw ka na ba? Pagkakamali lang ang nangyari sa atin. Mali ito at huwag na huwag mo itong sasabihin kay Philip. Mahal kita, Nancy. Pilit siyang hinila ni Roger at niyakap siya habang sinusubsub ang mukha sa tiyan niya. Mahal na mahal kita. Please, ako na lang ang piliin mo. Hindi pagkakamali ito. Bumigay ka na sa akin kaya alam kong may nararamdaman ka rin para sa akin. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Tama na sabi. Naluluhan na si Nancy sa labis na frustration. Ang asawa ko ang mahal ko at hindi ikaw. Hindi ka ba nakakonsensya? Step-brother ka ni Philip. Wala akong pakialam. Sigaw ni Roger sa kanya. Aagawin kita. Wala akong pakialam kahit mag-asawa na kayo. Narinig mo ako? Aagawin kita, Nancy. Kahit anong gawin mo, hindi mo makakalimutan ang nangyari sa atin. Hindi ako papayag na hindi kita makuha. Humigpit ang hawak ni Nancy na nakapulupot sa kanya. Baliw ka na! Nagmamadali siyang pumunta sa banyo. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, napahagulgol na lang siya. Tila naiwan ang bakas ni Roger sa kanya. Wala na rin siyang pinagkaiba sa asawa niyang manloloko. Nang makauwi siya, tinanong agad siya ni Philip kung ano ang nangyari sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito kung bakit hindi siya umuwi. Nang makarating siya sa kwarto, kinompronta niya agad ito. Sa tingin mo, paano ko uuwi pagkatapos ng nalaman ko sa'yo? Galit niyang tanong kay Philip. Halata namang clueless. Halata namang clueless ang asawa niya. Ano bang sinasabi mo? Anong nalaman mo? Malakas niyang hinampas ang dibdib nito. Huwag ka nang magmaang-maangan. Nakita ko ang cellphone mo. Umawang ang bibig ni Philip. Nakita mo ang cellphone ko? Nung isang araw pang nawawala ang cellphone ko. Nakita mo? Pero hindi ko maintindihan kung bakit at bakit nagagalit ka ng ganito. Napapikit si Nancy at tumulo ang mga luha. Hindi niya alam kung bakit hindi niya makita ang cellphone ng asawa niya. Hindi matandaan ni Nancy kung saan niya naiwala. Gayunpaman, hindi niya palalagpasin si Philip sa kasalanan nito. Nakita ko ang cellphone mo pero nawala rin sa akin. Naglasing ako kagabi. Alam mo kung bakit? Puno ng hinanakit na tanong niya kay Philip. Naglasing ako kasi nang babae ka. Walang hiya ka. Ang baboy niyo ng kabit mo. Talagang sa sasakyan pa at nag-iwan pa kayo ng bakas. Nag-iwan pa kayo ng panty. Umawang ang bibig ni Philip. Bakas pa rin ang kaguluhan sa mukha nito. Hindi kita maintindihan. Anong sinasabi mo? Hindi ako nang bababae at hindi kita niloko. Hindi ko magagawang mambabae. Bakit ganon? Bakit? Para saan ang mga text niyo ng babae mo? Ang pulang panty sa sasakyan mo. Bulalas pa ni Nancy. Mataman siyang tiningnan ni Philip at halata rin na nasasaktan. Maniwala ka. Wala akong ibang babae. Kung ano man ang sinasabi mo, wala akong ideya dyan. Hindi ko alam kung paano mo nasasabi yan. Isa lang ang alam ko. Hindi kita kayang lokohin dahil mahal na mahal kita. Gulong-gulo na ang isip ni Nancy. Hindi niya na rin maintindihan ang mga nangyayari. Pareho na silang clueless ni Philip. Habang nakatitig siya sa mga mata ng asawa niya, hindi niya alam kung bakit tila nagsasabi ito ng totoo. Nang yakapin siya ni Philip, doon na lang siya mas labis na napaiyak. Tahan na. Ano bang nangyayari sa'yo, love? Hindi kita magagawang lokohin. Please, anong kailangan kong gawin para matanggal ang mga maling hinala mo sa akin? Umiling si Nancy at hindi na lang gumanti ng yakap sa kanyang asawa. Sobra siyang nasasaktan para sa mga sinasabi ni Philip at dahil sa nagawa niya rin nakataksilan. Hindi niya na alam kung ano pang dapat na paniwalaan. Subalit sa pagkakataong yun, pipiliin niya pa rin manatili sa asawa niya. Pagkatapos ng pag-aaway na yon, pinilit nilang mas unawain ang lahat. Pareho silang naguguluhan kung bakit ang akala niya ay may kabit ito. Iniisip niya na lang na baka nagsisinungaling si Philip. Pero nakikita niya ang senseridad sa mga mata nito. Kaya kahit naiwang nakahang ang lahat, hinayaan na lang nilang mag-asawa. Ang mahalaga, maayos na ulit sila. Yun nga lang, hindi naman natapos ang problema niya kay Roger. Kapag nagtatagpo sila sa bahay, hindi man lang ito nag-iingat kung may makapansin dito na nakatingin sa kanya.
Hanggang isang problema ang dumating kay Nancy. Buntis ako? Kinakabahan na si Nancy habang tinitingnan ang 5 PT na sinubukan niya. 5 dahil iniisip niyang baka nagkamali lang siya. Pero talagang buntis na siya at hindi siya sigurado kung asawa niya bang ama o si Roger. Hindi, si Philip lang ang ama nito, hindi pwedeng maging si Roger. Saad ni Nancy sa sarili. Kaya kahit kinakabahan, sinabi pa rin ni Nancy ang balita sa kanyang asawa. Pinilit niyang maging masaya habang sinasabi iyon. May magandang balita ako sa'yo, nakangiting sabi ni Nancy sa kanyang asawa. Tumingin naman si Philip sa kanya. Ano naman yun, love? Mas lalo siyang napangiti sa kabila ng kabang nararamdaman. Buntis ako, love. Magiging daddy ka na. Unti-unting nawala ang ngiti ng kanyang asawa. Sinong ama ang dinadala mo? Umawang ang bibig ni Nancy. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, ikaw ang ama. Biglang sumabog sa galit ang asawa niya. Imposibleng mabuntis kita. Dahil sinabi sa akin ng doktor noon na wala ng chance para makabuo tayo. Kaya sabihin mo kung sino ang ama ng batang dinadala mo. Nabitiwan niyang PT na hawak. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Nancy. Nanginginig ang mga kamay niya at hindi makatingin kay Philip. Pinagbibintangan mo ako sa panluloko. Gayong ikaw naman palang may kalokohan. Wala akong ginagawa pero ikaw, nagpabuntis ka. Sabihin mo sa akin, sino ang ama ng batang dinadala mo? Gigil na sigaw ni Philip at may bahid ng sakit ang boses. Nanatiling nakaawang ang bibig ni Nancy. Tahimik siyang umiyak habang niyuyugyug ni Philip ang katawan niya. Hindi niya matanggap na si Roger ang ama ng anak niya. At siya rin ang mismong dahilan kung bakit lumabas ang kasalanan niyang pilit niyang itinatago. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway? Bulalas ni Edgardo at pilit siyang tinanggal mula sa pagkakahawak ng anak nito. Umiyak si Philip at dinuro siya. Niloko niya ako pa. May ibang nakabuntis sa kanya. All this time, niloloko lang pala ako ng asawa ko. Napahagulgol na si Nancy. I'm sorry. Hindi ko intensyon lokohin ka. Nagkamali ako. Nagkamali? Bulalas na Philip at parang gusto na siyang saktan ng sobra. Talagang pagkakamali na nagpabuntis ka sa iba. Malandi ka. Tama na! Sigaw ni Roger at hinarang ang sarili kay Nancy. Ako ang ama ng bata. Huwag na huwag mong sasaktan ng mag-ina ko. Bigla na lang sinapak ni Philip si Roger. Gumanti naman ang binata at mas malakas na sinuntok ang asawa niya. Kung hindi pa napigilan ng mag-asawa, hindi pa titigil ang dalawa. Philip, pagmamakaawa niya sa kanyang asawa. Please, pakinggan mo ko. Nagkamali ako pero isang beses lang yon. Please, patawarin mo ako. Philip, I'm sorry. Tumulo ang mga luha ni Philip. Ang sakit ng ginawa mo, Nancy. Sa lahat ng lalaki. Sa stepbrother ko pa talaga. Umalis ka na rito. Umalis kayo rito. Magsama kayo ng kabit mo. Lumapit siya kay Philip at mahigpit itong niyakap. Please, ayoko. Huwag mo akong iwan. Gagawin ko lahat. Philip, nagkamali ako. Isang beses lang. Please, patawarin mo na ako. Asawa mo ako. Mahal na mahal kita. Pero marahas siyang itinulak ni Philip. Nakakadiri ka. Akong pinaghinalaan mong ng bababae. Yun naman pala, ikaw ang may kabit. Minahal, pinagkatiwalaan kita ng buong buo. Pero nagawa mo pa rin sa akin to. Umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa. Kapag nagpumilit ka pa rito, baka makalimutan kong buntis ka at ano pang magawa ko sa'yo. Philip! Malakas siyang sumigaw, pero hinila na siya ni Roger palabas. Nagwawala na siya pero ayaw siyang pakawalan ni Roger. Malakas niya itong sinampal. Hingal na hingal siya habang tinitingnan si Roger na tumulo ang mga luha. Hindi ako sasama sa'yo. Malakas na sigaw ni Nancy. Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Tanong ni Roger sa kanya at punong-puno ng sakit ang mga mata. Tanong ni Roger sa kanya at punong-puno ng sakit ang mga mata. Nanlisik ang mga mata niya rito. Mahal? Bakit kita mamahalin? May asawa na ako. Ikaw, magsabi ka nga. Plano mo ba ang lahat ng to, ha? Simula nang dumating ka sa buhay namin, sunod-sunod na ang naging problema ko.
Nilinaw sa akin ni Philip na hindi niya ako niloko. Walang babaeng sumipot sa akin ng araw na yon. May kinalaman ka ba? Hindi agad nakasagot si Roger. Tila nahuli sa mga kalokohan nito. Napasigaw siya ng malakas at sinuntok ng paulit-ulit ang dibdib ni Roger. Hindi naman ito gumante o kahit pinigilan man lang siya. Nakatitig lang ang binata sa kanya habang tumutulo na rin ang mga luha. Huwag ka nang umiyak. Baka makasama pa sa anak natin. Umiiyak na sabi ni Roger. Malakas na itong tinulak. Walang hiya ka. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pagsasama namin ng asawa ko. Oo, namamaos na sagot ni Roger. Gumawa ako ng plano para masira kayo. Pero ginawa ko naman lahat ng to dahil mahal na mahal kita. Mahal? Anong alam mo sa pagmamahal? Sinaktan mo ko. Dinurog mo ang puso ko. Sinira mo ang buhay ko. Paano mo nasasabing mahal mo ako? Bulyaw niya rito. Sinubukan siyang hawakan ni Roger. Mahal kita. Nauna ko kay Philip sa'yo. Ako ang unang nakakita. Ako ang unang nagmahal. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Nagpalit lang ako ng mukha pero ako pa rin to. Ako pa rin si Roger na natatakot kapag wala ka. Na nagkakaroon ng pag-asa kapag nandyan ka. Hindi mo na ba talaga ako naaalala? Ako ang palagi mong pinagtatanggol nun sa mga nangbubuli sa akin. Ako rin ang nagpapadala ng mga sulat sa'yo nun sa loob ng 3 taon. Umawang ang bibig ni Nancy. Hindi siya makapaniwala na nasa harap niya ang lalaking matagal nang nagtago sa likod ng mga sulat na iyon. Gayunpaman, hindi yun sapat na rason para sirain ito ang kanyang buhay. Pero hindi naman dahilan yan para sirain mo ang pagsasama namin ng asawa ko. Kay Philip ako masaya. Siya ang buhay ko. Pero dahil sa mga ginawa mo, dahil sa mga walang kwenta mong paraan para sirain kami, ako ang nadurusa ngayon. Kahit i-explain ko pa na ikaw may kasalanan, na pinasakay mo ako sa mga kasinungalingan mo, the fact na pumatol ako sa'yo, hinayaan kong mangyari sa atin at nabuntis mo ako, hindi na ako mapapatawad ng asawa ko. Napakamakasarili ng pagmamahal mo, Roger. Napayuko na lang si Roger at humikbi sa harap niya. Mahal siya ng binata. Matagal siya nitong minahal sa matagal na panahon. Ngunit hindi sapat na rason yon para paglaruan siya at sirain silang mag-asawa. Tumunghay muli si Roger. Halika, ipaliwanag na natin sa asawa mo. Pipilitin kong maayos. Maayos? Sumbat ni Nancy. Galit na siya. Sa tingin mo, kaya niya pa akong balikan? Hindi na ako mapapatawad ng asawa ko. Pero hindi rin ako sasama sa'yo. Tinalikuran niya ito. Mabilis siyang tumakbo palabas. Hinabol siya ni Roger pero ayaw niya itong makita. Mabilis na rin siyang tumakbo. Bago niya pa namalayan, may palapit na sa kanyang mabilis na sasakyan na panay ang busina. Nancy! Nancy! Desperadong tawag sa kanya ni Roger. Nanlaki ang mga mata niya. Napapikit na siya sa palapit na sasakyan. Pero sa halip na mabangga, may tumulak sa kanya papalayo. Pagmulat niya ng mga mata, malakas siyang napasigaw nang makita ang nakahandusay na katawan ni Roger sa kalsada. Mabilis na umataras ang sasakyang nakabangga at mukhang tatakasan na lang ang kasalanan. Roger! Roger! Dahan-dahan siyang tumayo at nagmamadaling lumapit sa dugo ang binata. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Sinubukang hawakan ni Roger ang kamay niya. Nakuha pa nitong ngumiti habang hinahaplos ang daliri niya roon. Pangarap kong magsuot ng singsing dito. Maya-maya'y nakita niyang tumatakbo papalapit ang pamilya nila. Kahit asawa niyang galit lang kanina, gulat at takot na takot nang makita ang kanilang sitwasyon. Sana sa susunod na buhay, ako na lang ang asawa mo para hindi na kita kailangang agawin. Sabi ni Roger, sabay ubo ng dugo. Roger! Roger, saglit lang! Umiiyak pa rin si Nancy. Lumaban ka! Bilisan niyo, tumawag kayo ng ambulansya! Nanginginig ang mga labi nang umiti si Roger sa kanya. Ang anak natin, alam kong galit ka sa mga ginawa ko. Pero huwag mong idamay ang anak natin. Mahal na mahal ko kayong dalawa.
Kahit hindi ka kailanman naging akin, mahal na mahal pa rin kita. Mas lalo lang napaiyak si Nancy. Habang sinasakay ito sa ambulansya, dumaan lahat ng alaala sa kanya. Ang unang beses na nakatanggap siya ng letter, ang mga pagkakataong palagi niya itong ipinagtatanggol, at ang hindi kaaya-ayang itsura noon ng binata. Kahit nagkamali, masakit din talagang pinagdaanan nito at nasasaktan talaga siya para kay Roger. Dead on arrival na si Roger. Hindi na ito nakaabot pa sa ospital. Labis na guilt ang kanyang nararamdaman. Kung hindi siya niligtas ng binata, sana ay buhay pa ito. Sorry po, Tita Amanda. Sorry po talaga. Umiiyak niyang sabi sa ginang. Umiling naman ang asawa ng biyana niya at mahigpit siyang niyakap. Ang naka-hit and run sa anak ko ang may kasalanan. Isa pa, niligtas niya kayong mag-ina. Mahal niya kayo kaya ginawa niya yon. Pagkatapos ng libing ni Roger, inasikaso na rin naman ang kaso laban sa naka-hit and run sa binata. Nang makamit na ang hustisya, sarili niya na rin ang kanyang inintindi. Umalis na siya sa bahay ng asawa niya. Total, wala na rin naman siyang mukhang maihaharap sa pamilya nito. Basta umalis na lang siya ng walang paalam. Namuhay siya ng mapayapa sa malayong probinsya. Nagtrabaho na lang siya work from home para mabantayan pa rin ang anak niya. Anak, huwag kang maglaro sa labas. Paalala ni Nancy sa anak niyang si Regine. Napanguso naman ito. Mommy, sige na po please. Umiling pa rin siya. Kung gustong maglaro, dito mo na lang papasukin sa bahay ang mga kalaro mo. Papakainin na lang natin. Tuwang-tuwa naman ang kanyang anak. Napangiti na lang si Nancy habang pinagmamasdan ito. Sa lahat ng mga nangyari, may naging magandang bunga pa rin yon. At yon ay nang dumating sa buhay ni si Regine. Nancy? Boses yun ni Philip. Napabuntong hininga siya nang makita ito. Ano na namang ginagawa mo rito? Okay na bang annulment? Napanguso naman si Philip. Bakit kailangan pang mag-file kung gusto ko namang makipagbalikan sa'yo? Nagulat siya nang bigla na lang siyang yakapin ng asawa niya. Alam kong nakokonsensya ka pa rin. Pero Nancy, matagal na kitang napatawad sa lahat ng mga nagawa mo. Please, umuwi ka na. Miss na miss ko ng asawa ko. Kapag umuwi kayo, magiging isang pamilya na tayo. Ako, ikaw at si Regine. Hindi niya na napigilan ang mga luha. Ayaw niya sana itong balikan. Kaso pakiramdam niya, unti-unti na rin pinahupa ng panahon ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Hindi man maganda ang nangyari sa buhay ni Nancy, darating din ang panahon na magiging maayos ang lahat. At ang Diyos na ang gagawa ng paraan para maging maayos siya kasama ang pamilya niya na sina Philip at ang hindi inaasahang anghel nila na si Regine. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi maitatama ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Kaya kapag may mga bagay o desisyon tayong ginagawa sa ating buhay, huwag sana tayong magpadalos-dalos at magpadala sa emosyon. Lagi rin nating tandaan na ang tunay na pag-ibig ay ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ito ay isang damdamin na hindi masusukat at mapipilit ni numan. Ito ay kusang nararamdaman. Hindi ito mapagpanakit. Ito'y mapagpatawad at puno ng pag-asa. Hindi ito makasarili at mapag-imbot. Ito'y dakila at mapagparaya. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.